Si Langgam at si Tipaklong. Isang umaga, maganda ang sikat ng araw. May isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalon-talon siya sa damuhan. Di nagtagal, dumaan ng isang langgam na karga-karga ang butil ng bigas. Kaibigan Langgam, bakit naman puro katrabaho at pag-iimpok ng pagkain? Tignan mo ko, masayang naglalaro. Halika, maglaro tayo at magandang sikat ng araw. Ang anyaya ni Tipaklong sa kaibigang si Langgam. Salamat mahal kong kaibigan. Ngunit, marami pa akong hakuting pagkain. Kailangan ko itong gawin upang may sapat akong pagkain pagdating ng ulan. Sa gayon, hindi ako gugutumin. Matagal pa yun. Tinan mo at napakaganda ng sikat ng araw. Kay sarap sumayaw. Halika na. Pamimilit ni Tipaklong. Iyon na nga, maganda ang sikat ng araw. Kaya dapat tayong magtipon ng pagkain. At nagpatuloy ang langgam sa paglalakad. Naiwan ang Tipaklong na patuloy na naglalaro sa damuhan. Di nagtagal, dumating na ang tag-ulan. Hirap na hirap ang Tipaklong sa ulan dahil wala siyang matuluyan at wala rin siyang makain. Naisip niya ang kaibigang langgam na marami itong naipong pagkain. Isang gabi, nakarinig si Langgam ng malakas na katok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. Ako'y nagugutom at giniginaw. Para mo ng awa. Kahit kaunti pagkain, ako iyong bigyan. Ang pagsusumamon ni Tipaklong. Naawa ang langgam sa kaibigan at pinatuloy niya ito sa kanyang bahay. Humanga si Tipaklong sa dami ng pagkaing na itabi ni Langgam. Salamat kaibigan. Ngayon, alam ko na ang sinasabi mo na habang maganda ang panahon, dapat mag-imbak ng maraming pagkain. Hindi tulad ko na walang ginawa kundi maglaro lang sa panahon ng tag-araw. Ang wika ni Tipaklong. Huwag ka nang mag-alala. Marami akong pagkain. Heto, kumain ka. Ang mahalaga ay natuto ka na sa iyong pagkakamali. Ang may kabaang loob na sagot ni Langgam. Nahihiyang kumain si Tipaklong at masaya naman si Langgam sa nakita niyang pagbabago ng kanyang kaibigan.